song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorde. Hope you like it all. Wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko.
Sa pong pinagpalang gabi sa lahat, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media upang sa ganon tayo ay mahatiran ng mabuting balita, ng mensahe, ng pangaral ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng social media. Kumbaga kahit ano po yung ginagawa natin ngayon, pwede tayong makarinig ng mensahe mula sa Diyos bilang pagkaing espiritual natin. At ako nga po pala si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. At ngayon po masasabi natin na ang pagbasa ay bigyan po natin ng parangal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang turo tungkol sa pananalangin. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Muli welcome po kayo ay nakikinig ngayon sa Word of God Daily Gospel. Kumbaga ito ay ating spiritual na pagkain sa araw-araw na napakadali ng pakinggan sapagkat yun nga, kahit anong ginagawa mo ngayon, maaring
makain ka, nakahiga ka na, matutulog ka na, huwag natin kalimutang isama sa ating araw ang ating espiritu ay makarinig ng mabuting balita. Sapagkat mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na hindi lamang tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. At ang Facebook Live na ito, ang Word of God, ay nagsimula pa noong 2019 at salamat sa Diyos sapagkat hanggang sa mga araw na ito, sa oras na ito, ay ginagabayan tayo ng Panginoon. Muli tayo instrumento lamang ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mensahe. Tayo po lahat dito ay pare-parehong mga makasalanan. Wala ditong mayaman, mataas ang pinag-aralan. Wala. Kumbaga tayo lahat ay lalapit ng may kababaang loob sa presensya ng Panginoon. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon ay February 20, 2024 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagkaing espiritual sa araw na ito. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Mateo, chapter 6, verses 6 to 15. Pabigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita. Ito po ay tungkol sa turo sa pananalangin. At sabi nga dito, kapag daw tayo ay nagdarasal, huwag daw tayong plastic. Kasi kapag kausap natin ang Diyos, hindi natin mapaplastic ang Diyos. Hindi pa tayo nagdarasal, alam ng Diyos kung ano niloloob ng ating puso, ng ating isip. Kaya hindi talaga natin siya mapaplastic, no? Kasi kapag tayo ay nagdadasal sa Diyos, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. At kung kayo naman ay nagbabasa ng Biblia o kamukha nito, nakikinig kayo sa mga ganitong gawain online, ang Diyos naman ang nakikipag-usap sa atin. So, dapat talaga two-way yan. Hindi pwedeng dasal lang tayo ng dasal. Kaya siguro hindi matugon kung ating panalangin kasi hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Utos din yan ng Diyos eh. Kung tayo magnilay ng kanyang salita araw at gabi. Basahin niyo po yan sa Joshua chapter 1 verse 8. And of course, yun pala yung unang criteria kapag tayo ay magpe-pray. Huwag tayo daw mapagpaimbabaw. Huwag daw tayo plastic. Diba? And of course, sinabi nga dito na kapag tayo daw ay mananalangin, tayo daw ay pumasok sa ating silid at isara ang pinto saka tayo manalangin sa ating amang hindi nakakakita. Ano ba yun? Physical ba yun? Literal pala na ibig sabihin ba yun? Yung papasok ka sa kwarto mo, maglala ka ng pinto, wala mang istorbo. Hindi. Ay, ibig sabihin nung pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Ibig sabihin nun, sa ating pananalangin, pupapasok tayo sa spiritual na kaugnayan natin sa Diyos. So, kailangan pumasok ang Diyos sa ating puso kapag tayo ay nananalangin. Kasi pumapasok tayo sa presence niya. And ano yung isasara? Isara natin lahat ng mga galit, sama ng loob, mga negativity, mga bagay na magiging hadlang sa ating pananalangin. Mahirap kasi na nagdadasal ka, pagkatapos puno ka ng galit sa kapwa mo. Hindi pwede yun. Kailangan kapag tayo ay nagpe-pray kay God, dapat meron tayong tinatawag na humility. Kaya nga tayo nagpe-pray, di ba? Meron tayong hihingin, meron tayong hihingi ng tawad. Kaya dapat pag nagpe-pray tayo, yung puso natin malinis sa mga bagay na magiging hadlang. Alam naman natin na kahit nagpe-pray tayo, may mga istorbo dyan. Pumapasok din ang dyablo. Ini-istorbo yung ating mind sa ating pagpe-pray. So, kailangan in Jesus' name, tinatanggal natin yung mga negativity na yan. And of course, sinabi din dito sa mabuting balita, ano man yung panalangin natin sa Diyos, kitang-kita at alam ng Diyos kung totoo o hindi yung ating panalangin. Makapagsinungaling tayo sa ating kapwa, sa ating sarili, pero once na nag-pray na tayo kay God, yun na yun, alam na niya yun. At of course, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus na isang panalangin na hanggang sa ngayon ay dinadasal natin. At ano yun?
Yun yung our Father. O yun yung Ama namin. Ito yung kanyang itinuro na panalangin sa kanyang mga alagad. Napakaganda ng nilalaman ng Ama namin. Maaring kapag tayo ay nagdarasal ng Ama namin, alam mo yung parang, Ama namin, sumasalangit ka, yung parang ang bilis na hindi natin ninanamnam, may ibig sabihin na napakagandang mensahe ang Ama namin. At yun ang hihimay-himayin natin sa gabing ito. Sa ating panalangin, di ba, meron tinatawag na acts. Amen? Adoration, contrition. Ano ba yung T? Nakalimutan ko. T, tapos supplication, thanksgiving. Thanksgiving yun. Di po ba? So sa ating pananalangin, hindi pwedeng, Lord, pengin ganito, pengin ganon. Hindi. Dapat pinupuri muna natin ang Panginoon sa ating pananalangin. Amen. Kaya nga dito sa Ama namin, dito sa first part, 'di ba? O yung sa Ama natin na sanay nating idinarasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Yun. 'Di ba? Nire-recognize natin sa panalangin na yung dinadasalan namin ay sinasamba natin. Mataas sa lahat ng mataas. Kaya nga 'di ba, sambahin ang ngalan mo. Yung pangalan pa lang ng Diyos, sinasamba na natin. Kaya hindi pwede na ang pangalan ng Diyos ay binabanggit natin sa mga walang kabuluhang salita. Sa 10 utos din yan, di ba? Huwag mong, do not put the name of God in vain. Ibang tipong ginagawa pa natin minsan expression, ay Diyos ko po, ay huwag mo yun. Kasi banal ang pangalan ng Diyos. O kaya minsan ginagawa nating joke. Di po, ginagawang joke, ginasama sa joke yung salitang Diyos, Jesus. Huwag natin banggitin yan. Yan ay banal, hindi dapat sinasabi. O kaya yung mga time na saksi ko ang langit, ay, isa pa rin yan. Huwag natin babanggitin ang langit sapagkat yun ang kaharian ng Diyos. Pwede lang natin banggitin ang salitang Diyos kapag mabibigyan siya ng parangal, ng papuri. Pero kung gagawin natin kalokohan, tayo po ay nagkakasala. So, tagi natin tandaan, kahit anong panalangin natin kay Ama namin yan, na Baginoong Maria, o personal prayer, laging nauuna ang pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin ang mga Diyos sa makapangyarihan, sambahin ng ngalan mo. Amen. Sumunod, ano doon? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kapag tayo ay nagdadasal sa Panginoon, hinihingi natin na yung kanyang kaharian ay mapasa atin. Ay, gaano ba kalaki ang kaharian ng Diyos? Hindi naman yun literal o physical na palasyo, hindi. Kahit na buhay pa tayo dito sa mundo, kahit di pa tayo patay, pwede nang pumasok ang kaharian ng Diyos sa puso natin. At yun ang hinihingi natin sa panalangin. Mapasa atin ang kaharian. Kasi sa kaharian ng Diyos, nandyan yung kapayapaan, pag-ibig, di po ba? Kaso, anong nag-ahari ngayon sa mundo? Kasamaan. Ang kaharian ng gusto ng mga tao, mga material na bagay, mga kapangyarihan, pera, kasalanan, yun ang nag-ahari sa tao Yung puot, yung galit sa kapwa, yun ang nag-ahari sa atin. Kaya dapat sa ating pananalangin sa Diyos, hinihingi natin na please Lord, maghari ka sa akin. Puno ako ng galit, pagharian ako ng pagpapatawad. Lord, pagharian ako ng iyong kalooban. Alam mo yung paghahari, di ba yung hari, siya yung masusunod. Kaya nga, di ba sabi, ang utos ng hari ay di mababali. Ganon din ang utos ng Diyos, di natin pwedeng baguhin yan. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang papatay, huwag kang papatay. Kapag sinabi ng Diyos na igalang mo yung ama't ina, igalang mo yung ama't ina. Hindi po ba? Yan ang kaharian, may batas na dapat sinusunod.
Kasi kapag sinusunod natin una ang batas ng Diyos, imaginein mo kahit walang batas ng tao, ang tao na mismo ang kusang hindi magtatapon ng basura, hindi tatawid sa mga, 'di ba, yung mga nakakapanganib na tawiran. Kasi ano na ang tao nasa kanya na ang kaharian ng Diyos. And then, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ayan, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Pero mo, dinadasal natin ang Ama namin tuwing linggo sa simbahan ng ganong kabilis. Pero pag ninilayan mo, malalim ang gustong mensaheng ibigay ng Diyos. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Ano ibig sabihin nun? Kailangan tayo ay nabubuhay according to God's will. Kung ano yung will, kung ano yung kalooban ng Diyos, dapat yun ang isinasa buhay natin. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Amen. Minsan matatanong ng mga ibang sekta, bakit ang mga Katoliko, ang dami-daming practices, tradition na ginagawa. Yun na nga, yun sinabi sa Ama namin na sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Kamukha lang sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, na sa batong ito ang itatatag ang aking iglesia. Ano mang ipahintulot mo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At kung ano man ang ipahintulot sa langit, ipapahintulot sa lupa. Kaya yung mga nakikita natin na mga tradisyon o ginagawa nating practices as Catholic, approve yan ni God. Kasi meron siya mga appointed na tao na binless, pinayagan, hinahintulutan gawin yun. Di po ba? Kaya kung nakikita nila na nagpo-prosesyon ng Katoliko ng mga malalaking imahen, approve ni God yan. Hindi naman lahat detailed sa Bible Hindi ba? Kasi kung di-detailed mo lahat ng gusto ng Diyos, kulang na kulang ang Bible. Kaya ang mga ginagawa ay para sa Diyos at nakalugod sa Diyos, approve yan kay God. At alam naman natin na si Pedro, siya yung unang Pope o Papa ng ating Catholic faith. Nga nagsalin-salin na lang yan. Amen. Sumunod. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Meron ba sa inyong hindi nakakain isang araw? Hindi lang siguro 3 beses kumakain isang araw, daming beses. At kahit isang beses ka na lang kumain sa isang araw, yan pa rin, hindi nakakalimutan ng Diyos. Pero higit sa lahat, behind the prayer of saying, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, ang pinakamahalagang pagkain na gustong ibigay sa atin ng Diyos ay ang spiritual na pagkain. At yun ay ang kanyang mga salita. Ito ang mabuting balita na hindi natin sinasama everyday. Na-waste na natin yung time natin sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Pero ang makipag-usap sa Diyos sa pananalangin ay hindi natin nagagawa. Samantalang si God ang reason kung bakit tayo nagising, kung bakit tayo nakakain, kung bakit tayo nakapasok sa trabaho, nakauwi ng maayos. Di ba niya deserve kausapin? Pero mga chismis, walang kakwenta-kwentang panoorin, pagpatay ng mga oras, di po ba? Samantalang bawat kinilos natin, bawat pawis na tumagtak sa atin, ang Diyos ang nagbigay. Kung tutusin, pwede naman tayong hindi nagising sa araw na ito May mga taong hindi na nagising. Amen. Pero bakit ganun, no? Tapos na ang pandemic, busy na naman ang mga tao. Kaya dapat yung pagkain na hinihingi natin sa Diyos, hindi lang yung physical food, kundi most especially the spiritual food. Kasi tayo ay magkakasakit spiritually. Meron tayong tinatawag na spiritual illness at yun yung ating mga kasalanan.
At kailangan natin ang maintenance araw-araw na makarinig ng mabuting balita upang sa ganun napapaalalahanan tayo. Huwag natin kakalimutan na ang kasalanan hindi namimili yan ng propesyon, ng katayuan sa buhay. O minsan nga kung sino pa yung may pinag-aralan, pag nagalit, doon makikita, hindi ginamit ang pinag-aralan. Kaya nga dapat nakakarinig tayo ng salita ng Diyos tungkol sa galit, tungkol sa pagpapatawad, tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan. Kahit alam na natin na kasalanan, bakit patuloy pa rin natin ginagawa? Alam na natin kasalanan, bakit araw-araw yun pa rin ang ginagawa natin kasalanan, binabalikan pa natin. So kailangan yung espiritu natin ay mabuhay. Kasi mahirap yung buhay ka physical, pero pati ka naman spiritual. Ang dami mong alang makamundo, matalino ka, everything. Pero pagdating sa pakikipagkapwa-tao, pagtulong sa kapwa, wala. Kapos. Mahal na araw pa naman ngayon. Diba? Sa Ash Wednesday, pinaalala. The prayer. The fasting. The almsgiving. The prayer. Ang halaga. Alam niyo ba na napakahalaga na bawat araw nagdarasal tayo sa Diyos? Amen. At hindi naman naghihintay ang Diyos ng napakahabang prayer. Ang gusto ng Diyos yung prayer mula sa puso. At kung napapansin ng ibang sekta na bakit kayong mga Katoliko paulit-ulit kayong nagdarasal ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, di ba lalo na kapag dinadasal yung rosary, simple lang ang sagot dyan. Kapag dinasal mo ang Ama namin na isang beses, pinupuri mo ang Diyos. Dinasal mo ng 2, 3, 4, 10 beses. 10 beses mong pinuri ang Diyos. Masama ba yun? Di po ba? Kaya kailangan alam natin kung paano natin ipagtatanggol ang ating faith. Kasi itong Ama namin, napakahalaga nito. Na panahon na ikaw ay lugmok sa problema, dasalin mo tong Ama namin, kompleto rekados na to. Andito na lahat. Amen. So, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at ito na ang pinakamaganda at pinakamahalagang parte ng Ama namin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Ulitin natin. From the top. At patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sabi dito sa mabuting balita, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi at malaking hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Maliwanag. Bakit tayong mga tao, parang ginagawa lang nating laro yung paghingi ng tawad sa Diyos. Ay, gagawa ko ng kasalanan ngayon. Hingi lang nila akong tawad kay Lord. Di po ba? Dahil naniniwala tayo na kapag tayo humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin tayo. Pero bakit pag tayo na ang magbibigay ng kapatawaran sa ating kapwa, ang hirap-hirap, ang bigat-bigat, nagbibilang tayo, nanghuhusga tayo, nagpaparusa tayo. Samantalang pare-pareho lang naman tayo magkasalanan. Maaari yung kasalanang ginawa niya sa iyo, hindi mo yung kasalanan. Pero meron tayong kasalanan na dapat din nating inihihingi ng tawad sa Diyos. Paano kung di tayo patawarin ng Panginoon? Kaya kung may galit ka pa sa puso mo ngayon, tanggalin mo na yan. Kasi di ba, ang liwanag ng sinabi, pag di ka nagpatawad dyan sa taong yan, di ka rin patatawarin ng Diyos. Kung ano yung takalan na ginagamit mo sa iyong kapwa, eksakto. Yun din ang gagamitin sa atin ng Diyos. Napakahalaga ng pagpapatawad sa Ama namin. Kasi yan ang reason kung bakit nagkatawang tao si Kristo. Para siya'y
ihandog bilang kordero para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Pinako si Kristo sa krus para sa ating mga walang niya. Hanggang sa huling sandali mula sa kanyang 7 wika, 7 last word. Anong sabi ni Kristo? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam natin yung ginagawa nating kasalanan. Ang problema, nasisiyahan tayo sa mga kasalanan na yan. We have our free will. At yung free will natin, ginagamit natin for our own happiness. We don't care about God's. Ma-please natin si God. Wala yung God's will. Kapag kay galit-galit, walang God's will dyan. Hindi po ba? Napakahalaga na tayo magpatawad sa ating kapwa. Kaya kung hanggang ngayon, hanggat buhay ka pa, patawad ka na. Naku po. Ang hirap humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom na dinala natin sa harapan niya ang galit. Balato mo na yan kay Lord. Alam ni Lord kung anong masamang ginawa sa iyo niyan. Balato mo na. Kaya mo na si Lord ang maghusga at magparusa. Trabaho ng Diyos yan eh. Tayo, wala tayong karapatang manghusga at magparusa sa ating kapwa makasalanan. Amen. Ang itinuturo sa atin ng Diyos ay yung pagpapakumbaba. Alam niyo kung bakit hindi tayo makapagpatawad? Alam niyo kung bakit? Because of pride. Because of ego. Sino ba ang may pride? Di ba ang Diablo? Di ba ang Diablo ang may pride? At gusto ng Diablo yung pride na yan manatili sa atin kesa yung forgiveness. Amen. Napakahalaga sa atin ang tinuturo ng forgiveness eh. Because forgiveness is love. Kahit gano'ng kasakit ang ginawa sa inyong kapwa, let it go. Kasi pag meron tayong galit sa ating puso, tayo ay nakakulong. Tayo ay alipin ng ating galit. Master natin ang galit. Forgive each other. Magpatawad ka na. Wala naman yung kasakit. At kapag nakita ng Diyos na nakapagpatawad ka na, lalo na ngayon, mahal na araw, pinagninilay tayo. Patatawarin din tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kasi marunong tayo, di ba? Na-receive natin yung forgiveness kay God eh. Pwede pa yung receive lang tayo ng receive ng forgiveness? We should also give the forgiveness. Kasi yung mga taong nagkasala sa atin, may mga sakit sila espiritual. Diba ang mga may sakit, kinakaawaan tayo ng Diyos, kinakahawaan tayo, kinahabagan tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Mahal niya ang makasalanan. Ayaw lang niya ang kasalanang ginagawa natin. Amen. Kaya dito sa Ama namin na panalangin, yung forgiveness eh. Ito yung highlights. Ito yung climax ng dasal na Ama namin. Kasi when you forgive, yung sinasamba mo ang Diyos. Kapag nagfo-forgive ka, sumasayo ang kaharian ng Diyos. Kapag nagfo-forgive ka, nasusunod mo yung kanyang kalooban. Amen. Ang hirap naman na senior citizen ka na, dami mo pang kaaway. Dapat habang tumatanda tayo, bawas ng pabawas hanggang sa mawala na yung makakaaway niya. Ano ba sabi ng Diyos? Ibigin mo yung kaaway. Gawan mo ng mabuti. Ipagdasal mo. Huwag na huwag tayo maghihigante, tandaan niyo yan. Never ever. Tayo nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Hindi pa tayo pinaghihigantihan ng Diyos. Yung mga nangyayari sa buhay natin, ay may kasalanan niyang consequences yan eh. Ba't ka nagkaroon ng AIDS? Kasi kung sino-sino sinisipingan mo. Bakit ka ngayon, baldado? Kasi hindi ka nagsusuot ng helmet kapag nagdadrive ka. Parusa ba yan ng Diyos? Hindi. Tayo ang kumuha niyan. It's our choice. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang gusto ng Diablo, sirain, wasakin, nakawin.
yung ating pagmamahal sa Panginoon. Ayaw niya makakarinig ka ng mabuting balita everyday kasi mabubuksan yung isip mo sa katotohanan. Sabi nga, the truth will set us free. Amen. Nagatin na natin yung pride. Yung pride sa demonyo yan. Yung humility kay Kristo yan. Amen. Balik nga pala tayo dun sa bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Bago po tayo kumain, magdasal tayo. Kahit simpleng dasal lang, salamat Panginoon. Alam niyo ba, ang salamat Panginoon, dasal na yan. Amen. Hindi yung kakain, ang uso kasi ngayon hindi na dasal, selfie eh. Siniselfie na yung pagkain, wala na yung dasal eh. Kasi Kristo nga, diba, nung pinaramin niya yung mga tinapay, yung isda, diba nagdasal siya sa Ama? Tapos tayo, hindi tayo nagdadasal. Magdasal tayo, ituro natin yan sa ating mga anak. Kasi yung biyaya na kinakain natin, galing yan sa Panginoon. Amen. Lahat ng meron tayo, galing sa Panginoon. Hoy, mahirap ka, mahirap ako, walang-wala ako. Bakit bakit inihiram natin sa Diyos? Walang matalino dito, lahat tayo, mangmang sa harap ng Diyos kapag hindi natin kinikilala at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos tinitingnan niya ang ating puso, hindi yung meron tayo. Mas maganda kung matalino ka na, pero may karunungan ka pa sa Panginoon na yung talino mo ginagamit mo to glorify God. Amen. So, forgive and forget. Yan. Forgive and forget. Of course, hindi natin maibubura sa isip natin yung masamang ginawa sa atin ng ating kapwa. Lalo na kung mahal mo yan, niloko ka. Pero, paano ba ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Diyos? Pagpapatawad, anong quality? Pag tayo ay nagdasal sa Diyos, lalo na sa confession, yung iba, pinapatawad tayo. Tapos, erase, wala na yan, tapos na yan. Hindi magsimula ka uli. Tayo, pag nagpatawad tayo, sa nguso lang, wala sa puso eh. Pag nakita na naman natin may hindi na gandang nagagawa yung kapwa natin, nagtothrowback tayo eh. Forget. Kasi pagka sa puso mo, kahit maalala mo yung masamang ginawa niya, pero wala nang galit, that is the true meaning of forgiveness. And how many times we can forgive our neighbor? 7 times 7. Unlimited. Walang katapusan. Hanggat humihinga ka, patawad ka ng patawad sa kapwa mo. But of course, in every rule, there's always an exemption, ha? Hindi rin naman tayo pwedeng maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kung alam natin na niloloko na tayo, whatever, syempre, we have to stand up sa katotohanan. Pero syempre, hindi tayo gaganti. Yan naman ang point natin doon, no? So, ang pagpapatawad sa kapwa ay pagpapatawad sa sarili. Kapag pinapatawad mo yung kapwa mo, pinapatawad mo yung yung sarili sa mga time na naging maramot ka, naging palahiganti ka, naging inggitin ka. Basta, ewan ko ba, alam nyo, sa tagal ko nang kilala ang Panginoon, kung bibigyan ako ng pagkakataon nang mag-preach ng Word of God, anong topic ang gusto ko? Forgiveness. Bakit? Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo nakakalapit sa Ama. Dahil sa pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. At yung forgiveness ni God, yung love ni God, unconditional. Tayong mga tao, pag nagmamahal tayo ng ating kapwa, I will love you because of, but we have to love our neighbor in spite of. Kaya kung may asawa kang lasinggero at uuwi ng lasing, huwag mong pagalitan. May blood ka lang, papangit ka lang. Ganun ka ng compassion sa kanya na siya ay nasa under ng bad spirit. Meron siyang spiritual illness. Minsan nga, yung pagiging lasinggero ng asawa mo, yun ang nakapag-develop sa'yo ng patience eh. Hindi po ba?
Dasal lang natin pagdasal. Darating din ang panahon, titigil na yan kapag yun ay na-stroke. Yung ba? Yung forgiveness sa puso natin, sobrang halaga yan. Hanggat nabubuhay pa tayo, magpatawad na po tayo. Kahit ginawan ka ng masama, magpatawad tayo. Di po ba? Kasi ang bigat eh. Ang bigat pag may dala kang galit. Di po ba? Eh, ano ba yung kasalanan natin? Kagalit-galit nga tayo sa Diyos eh. Pero pag humingi tayo ng tawad, pinapatawad tayo. And of course, as a Catholic, meron tayong tinatawag na isa sa mga sakramento ay ang confession na binabaliwala ng marami. Makikita mo na puno ang simbahan kapag mahal na araw. Maraming nagkukumpisal. Pero bakit mahal na araw lang ba tayo nagkakasala? Every day, we have to pray and ask for forgiveness. Pero sana, kahit once a month, pupunta tayo sa pare at tayo ay mangpisal. Amen. Kaya huwag mong lalayasan ang Catholic faith. Kapag punta ka sa ibang relihiyon o sa ibang sekta, umalis ka na sa pinakamataas na pagsamba at yun na yung pagsisimba. Inalisan mo ang mga sakramento na nasa Catholic faith lamang. Ang confession. Amen. Forgive and forget. Kanta yan ni Sharon Cuneta. Forgive and forget. O, diba? Ibig sabihin, magka-partner yan eh. Hindi totoo ang forgiveness kung hindi ka natututong magpatawad. Lumimot. Amen. So, yan. Bilis nating dinadasal ang Ama namin. Pero napakahalaga pala nung lagi nating sinasabi, at patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Mahalaga yan. Sunod. At patawarin mo kami kaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso. At sadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihingi natin sa panalangin ng Ama namin na huwag tayong malagay sa napakabigat na pagsubok. Ilayo tayo sa mga disgrasya, sa mga may sakit. Kapatid, kahit ang pari na, nagkakasakit pa. Pari na COVID pa. Preacher, nagkakasipon. Preacher, namamatayan ng ganito, nasusunugan. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Sa ating pananalangin, ipanalangin natin na dagdagan ng Diyos ang ating pananalig, pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya. Para pag dumating yung mga tukso na magdadala sa atin sa kasalanan, yung mga sakit, yung mga sakuna, yung mga aksidenteng di natin inaasahan, hala, naka-stand tayo at malakas ang ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi kahit hindi natin sabihin niya na, Lord, iligtas mo ko sa ganito, ganyan. Alam na ni Lord yan. Di ba ang turo ni Kristo sa kanyang mga alagad? Increase your faith. Dagdagan pa. Kulang pa yan. Dagdag. Para pag dumating yung mga problema, madagdagan yung faith mo, kayang-kayang isolve. Kasi we can do all things Christ who strengthens us. Amen. Sa akin lang po, pag ako nananalangin, hindi na ako madetalyado eh. Pag ako nanalangin sa Diyos, kung ano yung sinabi ko, yun talaga ang hinihingi ko sa Kanya. Hindi na ako masyado yung noon detalyado na, ayun niyo po ako sa sakit, iligtas niyo po kami sa kapahamakan. Hindi na ganun ang panalangin. Kasi, kahit nga nasa Diyos ka na, kahit naglilingkod ka na, magkakasakit ka pa rin. Hindi tayo exempted dyan. Sa halip, pag dumadating yung mga ganong problema, at least malakas ang faith mo, alam mo, gagaling ka in Jesus' name. Diba? Meron kang may tinatawag na kamukha na nangyari kay Jesus sa kanyang mga alagad sa bangka.
hindi ba, nasa bangka sila, natutulog ang Panginoong Jesus. At pumasok, dumating ang malakas na bagyo, malakas ang hangin, yung alon pumasok sa bangka, nataranta yung mga alagad. Ganun yun. Kapag tayo ay magproblema, natataranta tayo. Pero ano sabi ni Jesus? Ano ba kayo? Pakalit naman ang pananalig nyo. Kasama nyo na ako dito sa bangka. Natataranta pa kayo? Natatakot pa kayo? Amen. Hayaan mo yung problema, ang mamroblema sa'yo. Hindi tayo yung problema. Pinoproblema natin. Mag-focus tayo sa problema, lalaki lang yan. Mag-focus tayo sa Diyos. Amen. Yung bang panatag ang kalooban mo, naranasan mo na ba yun? May problema ka, pero parang wala. Panatag ang iyong kalooban. At hindi natin magagawa ang maging panatag ang kalooban natin habang tayo ay may problema kung nakatingin lang tayo sa sarili nating kakayanan. Amen. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. See? Dinadasal natin ang mabilis ang Ama namin tuwing linggo. Pero napakalalim pala at makabuluhan ang mensahe ng Ama namin. Napakaloob yung forgiveness. Amen. Kapag marunong tayong magpatawad, magiging magaan ang lahat ng bagay. Matututo na tayong magtulong sa ating kapwa, matututo na tayong magmahal ng ating kapwa. Kasi nandun na kasi alam mo, when you forgive, kasama yan yung humility. You cannot forget someone kung wala yung humility. And that's the characteristic of Jesus Christ. Humble. Apakabait na anak ng Diyos, walang bayad kasalanan. Pero kung magpatawad, di po ba? Kaya sinusuri ng Diyos ang ating mga puso ngayon, ang ating espiritu. May galit ka pa ba sa iyong kapwa? Huwag nating hintayin ang panahon na bigla na lang tayong kunin ni God. At harap tayo sa paghukom, bit natin ang 10 taong galit tayo. Imlay natin ang ating mata, ipipikit natin ang ating mata. Wala yung galit. Amen. Ama namin, ano yan malaking instrumento, malakas na sandata. Try mo na kapag meron kang natutokso ka sa isang kasalanan na lagi mo ina-encounter, huwag ka mag-focus dun sa kasalanan. Magdasal ka ng Ama namin. Halimbawa, gusto mo magsigarilyo. Imbis na bumili ka ng sigarilyo, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ano matatandaan mo kung ano ang gusto ng Diyos o ipinagagawa ng Diyos. Amen. And of course, ang Ama namin, kapag dinadasal natin, binibigyan natin ng papuri ang Diyos. Pero, kapag kinakanta pa natin ang Ama namin, doble yung pagpupuri na binibigay natin sa Panginoon. Kapag kinakanta natin ng mga dasal, kumakanta tayo ng papuri sa Diyos, grabe, mas doble yung ating praise and worship kay God. Amen. Sabi nga dito pa sa mabuting balita na actually dito sa huli, no? Yung sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, forgiveness pa rin eh. Forgiveness pa rin talaga ang inaano ng Ama namin eh. Na pagpatawad ka, patawarin tayo ng Diyos. Huwag ka magpatawad, hindi tayo makakaasa na pagpapatawad sa Panginoon. Amen. Sa ating puso, kailangan kung ano yung ibinigay sa atin ng Diyos, matuto din natin ibigay sa ating kapwa. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin kahit kailan. Gusto lang ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagninilay sa ating buhay na hindi ka asenso sa buhay mo espiritual. Hanggang ngayon, hindi ka nagpapatawad.
patawad na. Ako naranasan ko yan. Sharing. Kahit nagalit ako sa isang tao, pwede lang patayin ko. Hindi lang makukulong. Ako, gagawin ko. Noon yun nung hindi pa ako nakakilala sa Diyos. Pero ano naranasan ko habang nagagalit ako sa tao yun? Para akong may hawak na bola. Ipinupukol ko sa pader na nakaharap sa akin. Kapag pinukol ko yung bola, doon sa pader nakaharap ko, anong tendency? Yung bola, niyagis ko sa pader, bumalik sa akin. Ano ibig sabihin nun? Pag tayo may galit, tayo ang unang naaapektuhan yan. Yung ating kalusugan, high blood ka. Bakit ka makatulog? Ayaw mong makita, ayaw maalala. Minsan sa isip mo pa lang, gusto mo nang mamatay. Ha? At ganun ang naranasan ka. Bakit ako nagalit? Ako pala ang pumapangit. Diba? Pero nung ginawan ko na ng kabutihan yung taong galit ako, grabe ang sarap ng feeling. Yung naiinis ka, pero ginagawa mo ng mabuti. Ang sarap pala nun. Ang sarap pala magpatawad. Ikaw pala yung unang lalaya. Diba? Kaya, yung galit sa puso natin. Kasi yun yan. Saan tayong mapapala dyan? Tutuwa lang yung Diablo. Sabi ng Diablo, sige, magalit ka, magtanim ka ng galit. Niloko ka niyan, hindi ka binayaran ng utang. Sige, galit. Pinag-aral mo. Nag-asawa ka agad. Sabi nga sa dasal ng Ama namin at mapasa amin ang iyong kaharian. Paano maghahari ang Diyos natin? Ay kung may galit, hindi makapasok. Binigyan tayo ng free will ng Diyos para makapanalangin tayo ng malaya ng kung ano yung nasa puso natin, kahit alam na niya yung nasa puso natin. Gusto pa rin ng Diyos na nadidinig kung ano yung gusto natin. But of course, in every prayer, always say, not my will, but your will be done. Sa agony ni Kristo, alam na niya, marapit na siyang ipako sa krus. Pero sabi niya sa Panginoon, ano sabi niya sa pananalangin niya sa Ama? Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Amen. Mahirap magpatawad. Mahirap. Pero yun ang gusto ng Diyos sino susundin mo? Yung gusto mo na mahirap magpatawad? O sundin mo ang utos ng Diyos na magpatawad? We cannot be a servant of God if we cannot carry our own cross. Kung di natin kakalimutan ang ating sarili. Kung di natin mas mamahalin ang Diyos kaya sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Kailangan magiging selfless tayo. Sige Lord, gusto mo yan? Gusto ko na rin. Ayaw mo yan? Ayaw ko rin. Yes Lord, patatawarin ko to kahit mabigat sa kalooban ko. Pero ikaw yung magbibigay sa akin ng kagaanan ng aking kalooban kapag pinatawad ko to. Lagi tayo naka-tune in sa will ni God. Amen. At ang Ama namin, nandyan yung will ni God. Nandyan. Forgive, and forget. Para magkaroon tayo ng opportunity na makapasok sa langit. Ang hirap naman na nasa langit ka pero hindi ka nagpatawad. Tsaka yun nga once a month, mag-confess tayo sa pare. Ano naman yan pagkatapos magmisa yung pare, abangan mo na. Ay, ganun ang style ko Tapos yung minsan, punta na ako sa altar, nabangan ko na siya. Tapos sabihin ko, Father, ako pwede naman po mangumpisan sandali. Hindi ka naman tatanggihan yan. Hindi mo na kinakailangan hintayin ng mahal na araw. Lalo na kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos, lay minister ka, lector commentator ka, kailangan kahit once a month. Pwede nga, once a week Di po ba? Kasi yun, talagang di ba, feel mo yung pagpapatawad ng Diyos na ginagawad ng pare, pero ang pare ay ginagamit lamang ng Panginoon. Amen. Masarap magkaroon ng confession.
Nasasabi mo kasi lahat-lahat sa Diyos ang hindi mo masabi sa tao eh. Okay, maniniwala na okay na yan. God is everywhere. Yes, God is everywhere. Pero teka muna ha. Pero tayong tinatawag na ipangilin mo ang araw ng pahinga. Ng linggo. Amen. May tahanan ang Diyos. Kung yung ang kaibigan mo eh, may bahay, dinadalaw mo eh. Ito kayang tahanan ng Diyos. At wag na wag kayong masasatisfied na tuwing linggo, nanonood lang kayo ng misa online. Kapatid, panahon lang ng pandemic yan na uso. Pero ngayon, kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin online, eh, ano ba, bedridden ka? Hindi ka makalakad? Kailangan pupunta tayo sa simbahan. Amen. Parang sinabi mo na, eh, online na lang ako manonood. Eh, bakit? Nag-celebrate ng misa. Wala ka dun. Di po ba? Pang may sakit lang yan. Yung mga lay minister, hinahatiran nila ng ostya, yung mga matatanda na hindi makapagsimba. Tayo, hanggat malakas tayo at makakalakad, magsimba tayo. Bakit? Humingi tayo ng habag sa Diyos, eh. Hingi tayo ng tawad. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Anim na araw binigay ng Diyos, linggo, ilang oras lang din natin maibigay para sa Kanya. Amen. Natin masasabi na sa bawat araw di tayo nagkasala. Minsan kahit na nga gumagawa ka na nga ng tama eh, pero pa rin masasabi sa iyo ng masama yung kapwa mo eh. Minsan kahit hindi mo sinasadya, magkakasala ka eh. Walang matuwid, wala, kahit isa. Kaya kailangan lagi tayong humihingi ng tawad. Lalo na, makinig ang may paninig, lalo na bago tayo matulog. Humingi tayo ng kapatawaran. Kasi pag natulog tayo, hawak na ni Lord yung free will natin. Hindi na natin alam kung gigisingin tayo ni Lord. Eh kung hindi tayo nahingi ng kapatawaran bago tayo matulog, at kinuha tayo ni Lord, nakakahingi pa ba tayo ng tawad sa kabilang buhay? Amen. Isa lang ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. Lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos. Isa lang ang kasalanang hindi niya mapapatawad. Yung hindi mo hinihingi ng kapatawaran yung kasalanan mo. Paano nga man niya patatawarin? Hindi naman hiningi. Diba? Mahal na araw, alalahanin na natin yung sakripisyo, paghihirap ni Kristo, pagpapapako sa krus. Para lang tayo kuin niya yung ating mga kasalanan para tayo magpatawad. Apakalaki ng pagpapahalaga ni Kristo sa pagpapatawad sa ating kapwa. Ginawang ka ng masama, gawin mo ng mabuti. Gawa mo ng mabuti. Ipanalangin. Babago din yan. Ang magsawa. Huwag tayo magiganti. Wala sa ating mga kamay ang paghiganti at paghuhusga. Diba? Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi naghusga yung nagsasalita. Kasi, kung ang paghuhusga ang salita ng Diyos, eh si Kristo na ang hari ng husga. Eh kasi araw-araw wala siyang ginawa, kundi ipangaral ng mabuting balita eh. Eh di siya na yung husga. Eh kaso pag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, at tinamaan tayo, napaka-judgmental naman yung nagsasalita na yan. Hindi po. Masakit lang mapakinggan yung katotohanan. Kasi nabubuhay na tayo ngayon sa sandali nga, anytime Jesus will come, parang magnanakaw. Kaya sa paghukom, titingnan ng Diyos. Sister Lucy, wala bang galit dyan sa puso mo? Magandang gabi sa'yo. Sister Lucy. Diba? Oh. Diba? Basta masarap. Masarap yung wala kang galit sa kapwa mo. Nagpatawad ka. Kasi talagang 100% makakasure ka, patatawarin ka din ng Diyos. Kasi nagpatawad ka eh. Ano ba? Naalala ko tuloy yung talinghaga. Doon sa yung hari, merong nagkasala sa kanyang slave eh. May utang yata yung alipin na yon.
di humingi ng patawad yung alipin, no? Sa kanyang pagkakautang. Pinatawad naman nung hari sapagkat naawa. Pagkatapos, itong alipin na to, nung naglalakad na, nasa lubong niya, yung kapwa alipin niya, na may utang sa kanya, boy, galit na galit, binugbog, oy, magbayad ka ng utang. O, see? Yan ang sinasabi ng Panginoon na, bigyan tayo ng forgiveness, pero pag natanggap na natin forgiveness, at yung tao sa atin ang may kasalanan, ay, di ba? Hindi natin pinapatawad. Parang willing lang tayong mag-receive ng mag-receive eh. Ayaw natin mag-give. Amen. Nasa Ama namin, ang panalangin Ama namin, ang tindi ng binigay na mensahe ng Diyos tungkol sa forgiveness. Kasi pag magfo-forgive ka, andyan na yan eh, sanga-sanga na yan eh. May kaugnayan na yan sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Masasama mo ba ang pangalan ng Panginoon kung hindi ka nag-forgive sa kapwa mo? Mapasa amin ang kaharian mo. Mapapasa atin ba ang kaharian ng Diyos? Hindi tayo nag-forgive. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Masusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Amen. Yung pagiging humility natin, magpapakita niya na kung ano may nare-receive nating pagkain, lalo na ang pagkain spiritual. Hindi ba? Na-appreciate natin. Ang pagpapatawad, pagkain spiritual yan, higit pa sa mga literal na pagkain, kinakain natin. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. Amen. We're always asking forgiveness from God. Kahit niloloko na natin siya, na paulit-ulit, nagawa din natin yung kasalanan natin. Pero hindi nanghihinawa ang Diyos na tumanggap sa forgiveness na yan. Kaya kailangan magpatawad din tayo ng ating kapwa. At huwag mo kaming pahinturo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Of course, katulad ng sinabi kanina, ang mga sakit, ang mga problema sa buhay, nandyan yan. Natural yan. Kamagtaka. Pero ipanalangin natin, Ama, dagdagan mo pa ang pasensya ko, dagdagan mo pa ang pagpipigil ko sa sarili, dagdagan mo pa. But when we pray, kailangan masunod ang kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Baka pray tayo ng pray, kinukontra din natin yung prayer natin. Lord, ayoko na ng sakit na high blood, pero mga kinakain pang high blood. Amen. Kailangan, kung anong kinihingi natin sa Diyos, ginagawa natin yung part natin, kaya nga gumagana doon yung free will eh. Amen. Ama namin, pansinin nyo, simula nung ako ay mag-Facebook Live ng Gospel, August 5, 2019, hanggang ngayon na February 20, 2024, hindi nawala sa Facebook Live ko ang padasal na Ama namin sa closing prayer. Kasi yun na yung buod eh. Yun na yung buod ng panalangin. Amen. Kaya practicein natin yung Ama namin na yan. Kahit nagdasal ka na ng konti sa Diyos. Ama namin, kalimutan. Turo yan ni Kristo eh. Makapangyarihan yung dasal na yan. Nawawala ka na ng pag-asa. Napapagod ka na sa buhay. Ama namin, dasal namin. Amen. So, dinadasal ang nasa puso. Nasa puso dapat. Amen. Ang buhay natin sa ngayon ay masyadong mabilis. Mabilis! Dati, pupunta. Mamamasahe ka pa eh. Bago ka makapunta ng Meralco para magbayad ng bills. Ayun, di ba? Cellphone lang, makabayad ka na ng Meralco. Makabayad ka na ng ilaw. Maka-withdraw ka na sa ATM.
Makakagawa ka na ng instruction, papindot-pindot ka lang sa cellphone. Amen. Pero may mga bagay na basic na dapat natin balikan. Kasi minsan yung mga fast technology na ito, imbis na makatulong, ginagawa tayong tamad. Kahit ang mga pagkain natin, instant. Kaya instant na yung buhay natin. Ano po ba? Tayo mga tao, pag wala tayo sa Panginoon, ang tendency natin kapag ginawan tayo ng masama, gumante. Yan ang tinatawag na ipin sa ipin. Pero pag nasa Diyos na tayo, wala na dapat yung pagliganti. Diba? Sa akin, anong Panginoon, kapag may nagkakasala sa'yo, ikaw pa yung lumapit, ha? Siya na yung may kasalanan, pero ikaw pa yung lalapit para makipag-ayos. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na maging mapagkumbaba. Ngayon kung lumapit ka na, ayaw ka pa rin patawarin, problema na niya yun. At least ginawa mo yung part mo. Hindi po ba? Basta yung Ama namin, masyadong madiin yung mensahe ng pagpapatawa dun. Amen. So, ang mensahe ng Diyos ngayon, sa ating mabuting balita, kamusta na? Itinatanong ng Panginoon, may galit ka pa ba? O nagpatawad ka na? Magkaroon po tayo ng closing prayer. Yes, Lord, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na kami dapat magpatawad sa aming kapwa. Lalo na ngayong panahon ng Kwaresma na ang pagpapatawad ay napakahalaga. Lord, makasalanan kami, napakadami naming kasalanan ginagawa sa iyo. Pero ang iyong pagpapatawad ay laging nandiyan. Isang pagpapatawad na may kasamang paglimot. Nawa, ibigay din namin ito sa mga taong nakasakit ng aming damdamin, sa mga taong nagtraidor sa amin, sa mga taong nang maliit ng api sa amin. Lord, alam namin na mga nagpapakumbaba ay itinataas mo at ang mga nagpapakataas ay ipinababa mo. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagpapatawad na ipinagkaloob mo, sa buhay na ipinagkaloob mo upang bayaran ang aming mga kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, na ang puso namin ay buksan mo. Magbukas kami sa iyo. Sapagkat lagi namin tatandaan, kapag hindi kami nagpatawad, hindi mo rin kami patatawarin sa aming mga kasalanan. Yes, Lord, idinadalangin ko ang lahat ng may karamdaman, nasa banig ng karamdaman. In Jesus' name, hipuin mo po sa kanila. Si Brother Danny Desman, ang nanay ko si Sister Lucy, ang ito, Boy Abelia. Lord, lahat ng may karamdaman, lalo na yung mga nasa banig ng karamdaman. Alam ko ang habag mo sa kanila. Of course, kami, bagamat wala kaming physical na karamdaman, yung aming mga spiritual na karamdaman, Lord, pagalingin mo kami, Panginoon. Lalo na ipinapanalangin namin ng mga tao may puot, galit, sama ng loob sa kanilang kapwa. In Jesus' name, Lord, tanggalin mo ito upang magkaroon ng kagalingan ng pagpapatawad at pagmamahal sa kapwa. Alam namin, Lord, ang namumuhi sa kapwa ay para na rin pumapatay spiritual. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpatawad, na ang Ama namin ay magsilbing inspirasyon sa amin upang lagi namin mabatid ang iyong kalooban. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at hiyadaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
maraming salamat sa Diyos. At kung hindi nyo po naumpisahan ang Tuesday Gospel, pwede po kayo bumalik sa aking Facebook account. Type nyo lang po yung Angelica Dorde. Punta po kayo sa YouTube channel ko. Subscribe naman po. And of course, kung ipagkakaloob ni Lord, ang February 21, 2024, ang Wednesday Gospel, tayo po ay may guest preacher. Alas 8 ng gabi, si Brother Danny De Goliado. Tungkol to sa hinanapan si Jesus ng palatandaan at ang pagbasa ay magmumula kay San Lucas, chapter 11, verses 29 to 32. Si Brother Danny De Goliado ay napakatagal ng lingkod ng Diyos. Kaya iniinyayahan ko kayo na makinig. Kasi po, ang Word of God, Daily Gospel, Facebook Live, ay Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. Nagbabago lang ang oras yan, depende sa schedule ko o sa schedule ng guest preacher. At kapag Sunday po, alas 3 tayo ng hapon. Ayan. So, for the month of February, after ni Brother De Goliado bukas, ang susunod ay si Brother Rolando Flores. February 25. February 26, si Sister Librada Manzano. Ayan. Yan yung mga subagot na preacher. God's servant na in-invite natin na mag-guest sa Word of God. Kasi alam niyo po, ang Word of God, 365 days yan. Araw-araw talaga yan. Kasi pagkain spiritual natin yan. Huwag mong hayaan na nakakain ka lang ng minudo, kare-kare. Mas mahalaga, nakakain tayo ng spiritual food. Diba? At saka, ayun nga, once a month, meron po tayong God's Dear God portion. Meron na tayo niyan for the month of February. I-review nyo na lang yung timeline ko. Yung Dear God portion, yun yung may mga nagchat-chat sa akin at humihingi ng advice, godly advice. Kamukha nung first nating naging chat sender, si Brother Babaero. Siyempre, tago natin pangalan, no? Tapos, minsan meron din tayo once a month na Bible verse to remember. O, yan, back-read yun na lang yung aking timeline, yung ating Bible verse to remember for the month of February 2024 ay yung Marcos chapter 8 verse 36. Tungkol yan sa basta i-back nyo na lang. Hindi ba? Kumbaga magkabisado tayo ng mga verse. Tungkol yan dun sa yung aanhin ng tao o mapasa kanya ang lahat kung ang kapalit naman ito ay kanyang kaluluwa. Ayan. Andiyan yung mensahe ng Diyos. Panoorin nyo na rin. Ayan. And of course, ayun, basta yung regular na daily gospel, kung ano po yung gospel sa simbahan, yun din po yung pinagninilaya natin sa Facebook live na ito. At of course, di lang naman ito sa YouTube lang daming mga pare, mga preacher na nagpo-post araw-araw sa Bible, sa mga daily gospel. At ito po, isa lang po to sa mga gawain online. Amen. And, ayun. At pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat. Bilang pagtutulungan natin, no, na ma-viral ang mabuting balita. Kasi, madali lang naman yun. Di ba? Hindi yung pinopost mo sa Facebook mo, galit mo. Di post mo na lang yung Word of God para yung mga Facebook friends mo makarinig. Tapos yung mga Facebook friends mo na makakarinig, pag nilagay nila sa kanilang mga friends yun, hindi ba, change siya. Hindi siya dapat maputol. Amen. Kasi Great Commission din yan from Mateo 29:19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, Great Commission, kailangan isinishare natin ang gospel bilang pagpapasalamat na rin sa Diyos. Na Lord, ang daming blessing sa akin ngayong araw na ito. Teka nga, ma-share nga tong gospel na to sa timeline ko. Ganun lang po yung kasimple. Amen. So maraming pong salamat. Huwag niyong kakalimutan na magdasal bago matulog.
humingi ng tawad at magpatawad.